Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. No? Meron po tayong pasyente dito na pumayag na po si Madam, mama niya, na ilapit ko po yung cellphone natin para makikita ninyo ang kaniyang condition na namamaga po ang kaniyang mukha, pero nag-umpisa sa ngipin daw, ngipin, tapos unti-unti umakyat sa mata niya. Ilan araw na po yan? 3 days na po ngayon. 3 days. Okay, ibig mong sabihin Sabado nandyan na? Opo. Alam ho ni Mrs. dapat sa unang araw pa lang magpatingin na kaagad kayo. May clinic naman po tayo Sabado. Alam naman po natin na minsan hindi lang minsan, madalas kulang sa budget magpa-check up. Katawa, tumawa si Mrs. Pero 60 pesos lang man po ang ating singil dito sa clinic. 60 pesos lang po since March 1, 1997. Biro mo, almost 30 years hindi po natin tinaas yung ating consultation fee dahil po sa number 1, lalong naghihirap na po mga tao. Okay, baka sa consultation fee pa lang, pag mataas ang singil, wala na silang sobrang pera para pambili ng gamot, di ba? Pangalawa, siyempre, dahil sa kakayanan natin at sa awa ng Diyos, palagi naman tayo binigyan ng blessings ng Panginoon. So yung konting kita natin araw-araw dito sa clinic sapat na po na maisustento po natin yung ating pamilya, no? Kumbaga, huwag tayo magsingil ng malaki or sobrang laki na sobra pa sa pangangailangan natin. Kasi para sa akin okay, pag ginawa natin po yan, sakim sa pera po tayo dyan, no? That is what we call greed, no? Which, of course, ito po ay makasalanan, no? Pangatlo, dahil po sa simpleng tao po tayo, hindi po tayo bumili ng damit, mga 10 taon na po, wala akong bagong damit. Pati pantalon ko, 10 taon na po. Hindi po ako bumili ng bagong pantalon. Kaya po sa konting kita natin, sapat na po para sa pangailangan natin at para sa pangailangan ng ating pamilya. Ayun. So, 3 araw. Bakit sira pa po yung ngipin niya? Opo, sira. Okay. So, para hindi babalik ang kaniyang sakit, bawal na po sa kaniyang mga matatamis. Kasi pag meron pong nakasingit na matamis ang kanyang ipin, lalo pag hindi siya nagtutoothbrush, yung nakasingit na tamis, kahit hindi matamis, no? Tamis galing sa candies or chocolate, kahit hindi matamis, kahit yung kanin, or kaya noodles, o kaya pan, ito po yung mga carbohydrate na pag nakasingit po sa ipin at hindi natin tinanggal sa pamamagitan sa pagsisipilyo, ito po ay gamitin ng mikrobyo at dadami po yung mikrobyo dyan mismo sa pagitan ng ipin at pwedeng pasukan yung gums, no? Kung saan po may butas or sira ng ipin. So, huwag na huwag po niya balikan yung mga matatamis at kailangan magsisipilyo po, magtutoothbrush tuwing pagkatapos ng kumain. Hindi lang po after breakfast, lunch, dinner, pati after snacks, ha? Pangalawa, para hindi na po babalik yung condition niya, kailangan ipalakas natin ating immune system or body resistance. Kasi dalawang dahilan yan Number 1, mikrobyo. Nandiyan na naman tayo. Pero hindi talaga ang mikrobyo ang may dahilan. Although, isa sa dalawang dahilan. Ang pangalawang dahilan, yun, dahil po sa pagbagsak ng immune system. Dahil na naman ito sa kulang sa tulog. Dahil na naman ito sa palagi nagsa-cellphone. Dahil na naman ito sa
matigas ang ulo o kaya matigas ang ulo ng nanay, siya rin magse-cellphone din. Kaya mawalan po ng disiplina ang bata. Okay? So, dalawang pong dahilan. Kasi kung mikrobyo ang dahilan, katulang sinabi ko noon, ito po'y kasalanan ng Panginoon pala. Hindi po. Ha? Ang mikrobyo po ay hindi magiging malakas sa katawan natin pag malakas ang ating immune system. Kaya po, tuwing humina ang ating immune system dahil late na tulog, itong mikrobyo na ito na hindi malakas or harmless dati ay magiging malakas o harmful. At pag ito'y magiging harmful, syempre, kakainin niya yung laman ng gums ninyo. No? Okay? So, kailangan talaga yung immune system natin ay mananatiling malakas. So, bukod sa maaga matulog, huwag mapagod, huwag takbo ng tagbo, huwag magsa-cellphone, at syempre, kailangan kumain sa oras, sapat ang pagkain, at huwag pumili ng pagkain. So, yun po ang tatlong paraan kung paano natin palakasin ang ating immune system. Na ang ninescribe ko po sa kanya, itong mga tatlong dahilan, ito po yung mga tatlong best vitamins. Kailangan dagdag ng tulog. Pangalawa, bawas pagod. Pangatlo, dagdag kain, sapat ang kain, huwag pumili ng pagkain. Yun. Okay? So, ilalapit ko po yung ating cellphone para makikita po natin or ang ating mga viewers kung gaano ka tindi yung pamamaga ng buka. Okay lang po, madam, no? Ayan, tingnan natin nga. Yan, ilapit natin Nasaan na? Sige, pakibaba na lang natin Nasaan? Sana yun? Ayan, dito ba? Yan. So, nag-umpisa dito yung sirang ipin niya at unti-unti umaakyat sa mukha niya. Malapit na po sa mata. Ayan. So, medyo mag-ingat na po tayo ngayon dahil para sa akin po, ang tawag po natin dyan ay malamang ay periodontitis. Baka pati yung buto niya, ang bukog, medyo napasukan na rin. Kaya pati yung soft tissues ng mukha nadadamay. So anyway, katulad ng sinabi, kailangan maaga kayo magpa-check up. Sa unang araw pa lang, pag meron budget. Pag walang budget, naku, please, kung pwede, umutang kaagad kayo. Kasi po, iba yung isang araw pa lamang yung sakit at iba yung nakatatlong araw na po yung sakit. Dahil sa ngayon po, ang dami na po mikrobyo sa kaniyang gums at sa kaniyang buto at sa kaniyang soft tissues sa mukha. Sa unang araw pa lang kaagad-agad mag-inom na po ng antibiotic upang papigilan natin yung pagsisira ng laman. Okay? Kung saan po nag-umpisa yung infection. Okay? So anyway, magbigay po tayo sa kanya na medyo malakas na po antibiotic. I think hindi na po kaya ng cefalexin ito. Ang bigay po natin ay cefixime, no? 100 mg per 5 ml suspension. Pwede na po 4 ml 2 times a day for 7 days. At dahil po na mabaga, magbigay po tayo ng mefenamic acid, 50 mg per 5 ml suspension. Pwede tayo magbigay ng 10 ml 3 times a day for 5 days. At saka bukod dito, syempre, hindi lang po ang gamot ang wala ng pamamaga, no? Napaka-importante po ito. Kailangan pag maghiga sa bahay, kailangan 3-4 na unan. Para yung pamamaga niya, unti-unti magbaba dito. Kasi kung isang unan lamang, baka bukas mas mamamaga pa yan, no? So kailangan itaas po natin yung mukha niya, mas mataas sa level sa heart niya para hindi masyado mamamaga lalo bukas at matulungan natin ang pagpawala sa pamamaga dahil magbaba kasi yung water or yung fluid accumulation sa kanyang mukha by virtue of tinanggalan na po natin yung gravity factor. Okay? At syempre,
Maglagay po tayo ng malamig na tubig, yung cold compress, no? Face towel soak in cold water or yung ice water mismo, ha? Okay? Non-stop po yan. Walang tigil po yan, ha? Okay? At saka syempre, matulog ng maaga. Okay? Hindi pwede magtakbo ng takbo. At saka kung pwede, soft diet muna, ha? Huwag yung matigas, huwag yung mainit kasi lalong mamamaga. At saka, syempre, huwag na po yung mga matatamis. Ayun. Maraming salamat po.